Tawagan po natin sa kadagdagan para sa pagkasal. Tumako po tayo sa pinakasentro ng ating gawain sa umagang ito. Sama-sama po natin pakinggan ang mensahe ito mula kay Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verses 20-21. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Isus nagawin siya ng pagkanlo ay lumakot na tinatay, at nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang sarong pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo at tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Natapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kayo po lahat ay tumayo para o dakilang Diyos na banal at upang pakapangyarihan sa lahat. Bawat isa po sa akin sa oras na ito ay taos puso ang pagpapasalamat na aming ginaganap ang pinakasentro ng aming gawain, na aming alalahanin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng aming Panginoong si Kristo, na siyang napako sa krus upang magkaroon ng patawaran ng aming mga pagkakasala at upang magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Nasa iyong harap, Panginoon, ang lingkod, hawak ang tinapay na walang may kalurang, ganoon din ang matas ng ubas na siyang sumisiguro sa katawan at tubo ng aming Panginoon Jesus. Nawa ay ipagkaloob mo sa amin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan bago po namin tanggapin ang mga bagay na ito, na kami ay maging karapat-dapat po sa pagtanggap nito. Iniligtin po namin, Panginoon, na nawa sa pamamagitan ng mga bagay nito ay patuloy na sumiklab at uminit ang pananampalataya at pag-ibig ng bawat isang kapatid sa pananampahan ito, at patuloy mo kaming gabayan ang iyong mga salita, Panginoon. Ang lahat po ng mga bagay nito ay aming hinihili, nagalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Tumako naman po tayo para sa ambagan sa mga banal. Ayon sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6-7, natapwat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang nag-aasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Saan po natin ang ating mga tayo sa Lingkod Resistance? Awitin po natin ang una at ikaapat na stroke. When upon life's billows you are tempest tossed. Ready? Sing. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings,
see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Muli po tayo lumukod para sa isang panalangin. Diyos Ama, na dakila ang kapangyarihan sa lahat, salamat po sa lahat ng pagkakataon na pinagkakalob mo sa amin ang pagpapala at biyaya na hindi namin kailangan sa pang-araw-araw. Salamat po sa kalakasan at buhay na siyang kaloob mo hanggang sa mga oras na ito na aming nagamit sa mahalagang tungkulin po namin. Ito ay pasalamatan sa lahat ng pinagkakaloob ng Panginoon. At salamat po sa kalakasan at buhay na ito na nagagamit ng bawat isa sa amin sa pang-araw-araw upang magampanan po namin ang pagbibigay para sa ikalalago ng ating pananampanan. Panginoon, minadalangin namin ang bawat salapi na ito na para sa puso na ikabot kamay ng aming mga kapatid. Nawa ay magamit po ito sa makatarungang bagay, sa pagpapalago ng iglesia mo at ng iyong salita sa anumang dako, Panginoon. At ganoon din ay maitulong nawa sa mga kapatiran po namin na may pangailangang pinansyal, Panginoon. At inilingin po namin, Panginoon, na bigyan mo po kami ng sapat na kalakasan at buhay sa mundo ito upang sa ganun, Panginoon, magamit po kami sa makabuluhan at mabubuting mga bagay. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling at pinagpapasalamat sa iyo. Sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang umaga po ulit at sa totoo lang po na kakapinibago ang tumayo ulit sa harapan. Mahigit ulang yata ng 4 na buwan ako ay hindi ko nakatayo kaya nanginitago. Pero may mga ilang kayong katanungan po para sa pagliliwanag ng ating aralin ay malaya natin tutugunan sa oras na ito. At nung kung sa linggo ako ay natutuwa ng ating pagbabalik dito, nakita ko yung mga pictures natin. Nasinin po ninyo yung mga litrato natin po, mga unang mga taon noon po. Sana po ay muling mabalik ang bilang ng ating mga kasama, mga kapatid. Tulungan niyo po ang bawat isa na magpaalalahanan at muli natin po silang hikayatin na kung saan ay makapanambahan muli. Dahil ito po ay bahagi ng ating. Kaya nga po ito yung arisa ng topic, yung tinatawag na accountability. Pananagutan ng bawat isa sa atin po na kung saan ay dapat na tayo nagpapaalalahanan sa bawat isa. Sa ating pagbabalik, yung po ay ating ibabahagi sa inyo ang pananagutan ng mga Kristiyano na naaayon sa tulong ng ating Panginoon. At huwag natin hayaan na tayo ay maapektuhan emotionally, physically, kung ano man ang mga kinakaharap ng ating panambahan, ng ating paligid, ng ating gobyerno. Dahil sa bandang huli, tayo po, ang ating mga gawa at ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon ang siyang magliligtas sa atin at magbibigay ng buhay na wala. May mga tanong pa po, Sister Grace?